Kabanata 1961. Habang lumilipas ang araw, unti-unting hamina ang dami ng tao sa paligid ng plaza ng Alchemy Tower. Isa-isa nang umalis sina Celeste, Raymond, ang mga matatanda, at ang mga pickmaster ng mapagtanto nilang hindi agad lalabas si Severin mula sa tore. Bagaman nagkubli si Severin sa loob ng Alchemy Tower sa nakalipas na ilang buwan, kumalat ang balita tungkol sa kanyang mga gawain sa buong Grundy Uno sect, na nagpasiklab ng malaking usapan sa lahat ng 9 na bundok ng sekta. 4 na buwan matapos ang pag-angat ni Severin bilang ika-6 na antas na mataas na ranggo na alchemist, ang kanyang namumula sa pagod na mga mata at magulong anyo ay nagpapakita ng kakulangan sa tulog sa loob ng Alchemy Tower. Mataimtim niyang pinagmamasdan ng kaldero sa harap niya at maingat na inobserbahan ang mga bahagyang pagbabago rito. Lalong naging bihasa si Severin sa paggawa ng pristine spirit pill sa pamamagitan ng walang humpay na simulasyon ng proseso ng paggawa. Ang mga pills na kanyang nagawa ay malinaw na bumuti mula sa 4 na linya hanggang 8 linya. Maliit na lamang ang pagitan bago niya makamit ang elite na kalidad na pills na kinakailangan upang makapasok sa ika-7 palapag. Matapos ang sandaling pag-aabang, naglabas ng liwanag ang kaldero ni Severin at isang makapangyarihang aura ang sumabog. Nang hamupa ang liwanag, nakita ni Severin ang isang pills na may 9 na linya. Napuno ng kagalakan si Severin at tumawa ng malakas, na parang tuluyan na niyang naabot ang kanyang pinapangarap. Tagumpay, ito na ang tinutukoy ko. Sa wakas, na-master ko ang isang ika-6 na antas na mataas na ranggo na pills. Ang kanyang walang pagod na simulasyon ng proseso ng pagpino ng pills ng 10,000 ulit sa loob ng 4 na buwan ay sa wakas nagbunga. Pinaghalo ng tiyaga at likas na talento, nakamit niya ang tagumpay kahit na ang kanyang enerhiya ay halos ubos na. Ang 9 na linya ay tanda ng matagumpay na breakthrough ni Severin. Ang kanyang pagpasok sa ika-7 palapag ng Alchemy Tower ay nagtulak sa kanyang pangalan sa tuktok ng ranggo ng Alchemy Tower, na pumantay sa dating pinuno ng sekta. Ang buong stone monument ay yumanig ng malakas, at umalangaw ng 9 na beses ng sunod-sunod. Ang malakas na tunog ay umalangaw sa buong Grundy Uno sect, na tila may humahampas sa isang napakalaking kaldero. Bagaman medyo malabnaw, ang tunog ay may kakayahang tumagos. Sa 6th Mountain, sinusubukan ni Daniela ang ibang paraan upang aliwin si Emery nang magulat siya sa 9 na hudyat. Nang mapagtanto niyang may pumasok na sa ika-7 palapag ng Alchemy Tower, pinalawak niya ang kanyang divine senses at agad na napagtanto na tumaas na si Severin sa ranggo, na pumantay sa ika-2 pwesto sa listahan ng ranggo ng Alchemy Tower. Siya iyon. Dapat alam ko na, napangiti siya ng may halong pait habang kinikilala ang tagumpay ni Severin at naalala ang nakaraang laban nito kay Emery. Doon niya naunawaan na minabuti niya ang talento ni Severin. Tumaas siya sa hangin at nagpunta patungo sa Alchemy Tower. Ang 9 na hudyat mula sa Alchemy Tower ay umalangaw at nakatawag ng pansin sa buong Grundy Uno sect. Lumabas mula sa pagkakahiwalay ang mga matatanda at alagad at tumingin ng may paghanga sa direksyon ng Alchemy Tower. Nabigla ang mga alagad, hindi pa nangyari ito dati. Ito na ba ang pag-angat ng isa pang alchemist sa Alchemy Tower? Ang 9 na hudyat ay nangangahulugang may isang tao na matagumpay na nakapasok sa ika-7 palapag. Ano, sa wakas ba ay nagtagumpay si Celeste? Mas naniniwala ako na si Severin ito. Sa loob ng 4 na buwan, siya ang pinakamalamang na nagtagumpay. Paano siya naging mas malakas kaysa sa ating lahat? Akala ko kakagawa lang niya ng breakthrough sa ika-6 na antas na medium rank na alchemist. Iba-iba ang ekspresyon ng mga alagad habang lumilipad sila patungo sa Alchemy Tower ng may pagkagulat. Samantala, si Oscar, na nagkukubli sa First Mountain sa loob ng isang palasyo sa gitna ng ulap ay tumingin sa direksyon ng Alchemy Tower ng may pagkabigla. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at ang kanyang titig ay tila matalim na kayang tumagos sa kalawakan at maabot si Severin sa loob ng Alchemy Tower. Patuloy mo akong ginugulat, Severin. Humahanga ako sa iyo bilang kauna-unahang nakapasok sa ika-7 palapag ng Alchemy Tower. Sa wakas, may makakakuha na ng kaalaman sa alchemy, bulong ni Oscar bago sumabog sa himpapawid at nawala sa ulap. Sa Fekda Island malapit sa 4th Mountain, agad na lumabas si Raymond mula sa kanyang pagkukubli nang marinig ang 9 na hudyat.
Naisip niya agad kung sino ang nagdulot ng ganitong pangyayari sa Alchemy Tower. Ang una niyang naisip ay si Severin, kaya't agad siyang lumipad patungo sa Alchemy Tower. Sa Misty Sixth Mountain, narinig ni Celeste ang siyam na hudyat habang sinusubukan niyang gumawa ng ikapitong antas na pil. Napuno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata at sandaling tila nagwawala ang kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik siya sa sarili at may mapait na ekspresyon ang mukha, sinumang nakarating sa ikapitong palapag ngayon. Sigurado akong ikaw iyon. May panghuhula siya na si Severin ang nagdulot ng siyam na hudyat. Siya at si Severin lamang ang may talento sa buong Rondi Uno sect. Bukod dito, ilang buwan nang nananatili si Severin sa Alchemy Tower upang malampasan ang mga palapag. Medyo nadismaya si Celeste, ngunit pinilit niyang manatiling kalmado habang lumilipad patungo sa Alchemy Tower. Sa loob ng ikapitong palapag, napansin ni Severin na ang paligid ay nababaluktot at nagiging ibang dimensyon. Nang pumasok siya sa ikapitong palapag, isang matandang boses ang nagsabi, "Matagal ko nang hinihintay ang isang tao." Ang hangin sa harap ni Severin ay nabaluktot habang libu-libong sinag ng liwanag ang lumitaw at bumuo ng imahe ng isang matandang lalaki. Tumango ng may kasiyahan ang matanda kay Severin. "Nakapasok ka sa ikapitong palapag bago mo maabot ang edad na 35. Natutuwa ako na natagpuan ng Rondi Uno sect ang isang tagapagmana sa akin." Nagulat sa biglang paglitaw ng matanda, kumalma si Severin at ginamit ang mind's eye technique upang matukoy na ang matanda sa harap niya ay isang projection lamang mula sa Alchemy Tower. "Magandang araw po," siya ay bumati ng may paggalang. Napagtanto niyang ang matanda ay isang 8th grade na alchemist na nagtatag ng Alchemy Tower at pinamunuan ang Rondi Uno sect libu-libong taon na ang nakalipas. Ang pagbati ni Severin ay nagdulot ng mainit na ngiti mula sa hologram. "Natatakot akong hindi magtatagal ang aking hologram. Dahil nagtagumpay ka sa pag-abot sa ikapitong palapag, ipapasa ko na ngayon ang aking kaalaman sa iyo." Bumilis ang tibok ng puso ni Severin nang marinig iyon. Si Alex Pilan, ang ikalimang leader ng sekta na nagtatag ng Alchemy Tower, ay isang 8th grade high-rank alchemist na kilala sa buong South Sky. Ang pagmamana ng karunungan ng isang maalamat na tao ay tiyak na magbibigay sa kanya ng malaking pag-unlad sa landas ng alchemy. Kasabay nito, naguguluhan si Severin. Ayon sa mga tsismis sa loob ng sekta, kailangan umabot sa ika-9 na palapag ng Alchemy Tower upang matanggap ang kaalamang iyon. Gayunpaman, nakatagpo na niya ang projection ni Alex nang pumasok siya sa ikapitong palapag. Bagaman may natitirang pagdududa, hindi niya handang palampasin ang pagkakataon. Lumapit siya at nilapitan ng hologram bago nag-alay ng magalang na galaw. "Handa na ako." Nang matapos niyang magsalita, napansin ni Severin ang pagbabago sa paligid na espasyo. Ang kulay abo na kawalan ay biglang lumiwanag at nabalot ang buong Alchemy Tower sa liwanag. Ang hologram na nakatayo sa harap ni Severin ay nabasag at naging maliliit na piraso ng espiritual na liwanag. Ang mga pirasong iyon ang nagbigay ng nakakasilaw na liwanag. Ilang sandali ang nakalipas, unti-unting bumuo ang mga piraso sa isang purplish na plaka sa harap ni Severin. Pagkatapos lumitaw ang plaka, bumalik sa normal ang espasyo sa loob ng Alchemy Tower. Ito ba ang karanasan at kaalamang ipapasa sa karapat-dapat? Nagmasid si Severin sa plaka ng may kagalakan. Ang kaalaman sa alchemy ng isang 8th grade high-rank alchemist ay maituturing na napakahalagang kayamanan sa buong South Sky. Sinuman sa kanyang posisyon ay tiyak na magiging magag-alak din. Nang ganap ng bumuo ang plaka, itinataas ni Severin ang kanyang braso at inabot ito. Sa sandaling ipinasok niya ang kanyang kamalayan sa plaka, agad na bumuhos sa kanyang isipan ang napakalaking dami ng impormasyon. Ang 7th grade low-rank Nimble Sense Peel ay ginagamit para sa pagpapatibay ng katawan. Ang 7th grade medium-rank Purple Vining Spirit Peel ay tumutulong sa pagpapagaling ng kaluluwa at nagpapalusog sa espiritu. Ang 7th grade high-rank Blood Panics Peel ay ginagamit upang sanayin ang isa sa kapangyarihan ng langit at lupa. Daang-daang mga recipe ng 6th grade, 7th grade, at 8th grade ang bumalot sa kanyang isipan. Ngunit mas natuwa si Severin sa karanasan sa paggawa ng peel na ipinasa ni Alex.
kung saan ang detalyadong kaalaman sa alchemy at proseso ng paggawa ng iba't ibang pil ay naukit sa kanyang isipan. Hindi pa kailanman naranasan ni Severin ang ganitong lalim ng pangunawa sa alchemy. Matapos matanggap ang kaalaman, halos mauhaw si Severin habang namangha sa dami nito. Nalampasan nito ang limitasyon ng mga halamang gamot, spirit beasts, at kayamanan. Isa itong natatanging pil na nabuo batay sa scripture ng pilosopiya, dahil pinagsama nito ang kapangyarihan ng langit at lupa upang makagawa ng pil. Ang partikular na 8th grade pil na ito ay idinisenyo para sa mga royal paragons, dahil sila lamang ang nakakaunawa sa tunay na kahulugan ng pagiging isa sa kanilang attainment. Naiintindihan ng mga royal paragons ang tunay na diwa ng labanan dahil ang kanilang primal spirit ay matagal nang nabuo. Maaari pa nilang lakbayin ang netherworld sa gabi, habang ang kanilang energy core at meridians ay nagiging mini-paradise, at ang enerhiya sa kanilang katawan ay muling isinilang sa kapangyarihan ng langit at lupa. Ang pagiging royal paragon ay napakahirap na gawain. Ang ordinaryong millennia-old herbs at 10,000 taong lumang kabute ay kaunti lamang ang epekto sa mga royal paragons. Tanging 8th grade pills, na ginawa mula sa espiritual na kapangyarihan ng langit at lupa at nabuo sa pamamagitan ng scripture ng pilosopiya, ang makakatalo sa karaniwang kayamanan at magkakaroon ng epekto sa mga practitioner. Ang kasab-ika ni Severin ay nagmula mismo doon. Matapos maglaan ng panahon upang maunawaan ang kaalaman, tuwang-tuwa siyang sinabi, "Makakatulong ito sa akin na maging 7th grade alchemist sa loob ng ilang buwan." Ang katayuan ng isang 7th grade alchemist sa Grundy Uno sect ay higit pa sa ordinaryong elders at halos kapantay ng mga peak masters. Ang kanyang inaasahang pag-unlad sa alchemy, at ang kanyang posisyon bilang ika-6 na core disciple, ay nagbigay sa kanya ng pananaw ng mabilis na pag-angat sa ranggo ng Grundy Uno sect. Kahit si Celeste, ang ika-5 core disciple, ay isang 6th grade high-rank alchemist lamang. Ang karagdagang benepisyo na kaakibat ng mas mataas na katayuan ay makabubuti rin para sa kanyang mga asawa at sa kanyang grupo. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mga resources para sa attainment. Isang malawak na ngiti ang lumawak sa mukha ni Severin habang iniisip iyon. Matapos maunawaan ang kaalamang ipinasa sa kanya, natutunan ni Severin ang pinagmulan ng Alchemy Tower. Ito ay itinayo sa pamumuno ni Alex libu-libong taon na ang nakalipas, at ang pagpapasa ng kaalaman ay na-activate lamang kapag ang isang disipulo na wala pang 35 taon ang edad ay pumasok sa 7th level. Bagaman nakuha na ni Severin ang kaalaman, ang dalawang itaas na palapag ay nananatiling mahalaga. Ayon sa plaka na iniwan ni Alex, ang 8th floor ay naglalaman ng isang furnace na ang kalidad ay kapantay ng pinakamahusay na spiritual treasures. Ginagamit ito para sa refinement ng 7 at 8th grade pills. Ang 9th floor ay naglalaman ng mga bihirang kayamanan, kabilang ang 10,000-year chalcedony, earth fire energy, sky soil energy, at marami pang iba. Lahat iyon ay mahalagang materyales para sa paggawa ng 8th at maging 9th grade pills. Iyan ang dahilan kung bakit inayos ni Alex ang tower upang maipasa ang kanyang kaalaman sa mga makakaabot sa 7th level. Inaasahan niya na ang mga talentado na alchemists ay una munang makakuha ng kaalaman, saka ang furnace, at sa huli ang mga materyales para sa refinement ng mas mataas na grade na pills. Magkakaroon ng maraming oras upang magpatuloy sa susunod na 2 palapag kapag mas umunlad ang aking kasanayan sa alchemy, naisip ni Severin habang huminga ng malalim upang pakalmayan ang kanyang emosyon. Wala sa mga batang alchemist sa Grundy Uno sect ang makakatalo sa kanya sa alchemy, kaya walang dahilan ng pag-aalala kung may makakaagaw ng alinman sa mga iyon at iiwan siyang walang kahit ano. Bukod dito, kakakuha lang ni Severin ng kaalaman, at kailangan pa niyang maglaan ng oras upang maunawaan ito ng malinaw. Matapos magpahinga upang mabawi ang kanyang spiritual power, lumabas si Severin mula sa Alchemy Tower. Sa sandaling narating niya ang pintuan ng Alchemy Tower, narinig ang malalakas na sigaw mula sa lahat ng panig. "Tingnan ninyo, si Severin. Kaya pala ito si Severin, anong kahanga-hangang talento." Siya ang unang tao na nakarating sa 7th floor ng Alchemy Tower mula nang ito ay itatag libu-libong taon na ang nakalipas. Nakakatakot ang talento sa alchemy ni Severin.
Una, nalampasan niya si Emery, at ngayon tila si Celeste ay wala na ring laban sa kanya. Ang siyam na tunog ng Alchemy Tower ay yumanig sa buong sekta. Nagtipon ang mga disipulo mula sa siyam na bundok sa Alchemy Tower, sabik na masaksihan ang nakamit ni Severin. Kahit ang mga Guardians ay namangha sa kanyang tagumpay. Dumating si Daniela, ang Pickmaster ng Sixth Mountain, kay Severin sa kanyang pagdating. Ngumiti siya sa kanya at sinabi, ang talento mo sa alchemy ay kahanga-hanga. Interesado ka bang sumali sa Sixth Mountain? Kabanata 1965. Ang tanong ni Daniela ay nagdulot ng kaguluhan sa buong lugar. Siya ay isang level 9 Paragon at 7th grade medium rank alchemist na may natatanging mataas na katayuan sa loob ng sekta. Maraming disipulo ang nangangarap na maging alagad ng isang makapangyarihang tao tulad niya, at marami ang tumingin kay Severin ng may inggit. Bagaman naiinggit sila sa alok ni Daniela kay Severin, alam nilang hindi sila karapat-dapat sa kanyang atensyon. Sandali lamang na nagulat si Severin matapos niyang gawin ang alok agad nang lumabas si Daniela mula sa Alchemy Tower. Malinaw ang mensahe ni Daniela na nakita niya ang potensyal sa talento ni Severin sa alchemy at nais siyang tanggapin bilang alagad. Ang ganitong alok ay nakakapagpasigla sa anumang ordinaryong disipulo at maging sa ilang elite disciples. Maaaring naiisip din ng iba pang 5 pang core disciples ang alok. Sa kasamaang palad para kay Daniela, itinuring ni Severin na hindi na kailangan ang kanyang pagtuturo matapos makuha ang kaalaman mula sa mismong tagapagtatag ng Alchemy Tower. Bukod dito, hindi siya maganda ang samahan sa alagad ni Daniela, si Emery, at ang pagsali sa Sixth Mountain ay maaaring maging abala para sa kanya. Maaaring pinag-isipan ni Severin ang naturang panukala noon, ngunit sa sandaling iyon ay walang saysay para sa kanya. Bilang isang 6th grade high-rank alchemist, inaasahan niyang magiging 7th grade alchemist sa loob lamang ng ilang buwan. Matapos isaalang-alang ang lahat ng iyon, magalang na tinanggihan ni Severin ang mainit na paanyaya ni Daniela. Salamat, ngunit mas sanay ako sa relaxed lifestyle sa Pearlite Island. Wala akong plano na lumipat sa ngayon. Ang kumpiyansa ni Daniela ay labis na naapektuhan nang marinig niya iyon, at siya ay ganap na nagulat sa kanyang tugon. Siya, isang level 9 Paragon at 7th grade high-rank alchemist, ay nakaranas ng pagtanggi sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nagduda si Daniela kung tama ba ang kanyang narinig, ngunit pinatunayan ng hindi natitinag na ekspresyon ni Severin ang kanyang hinala. Sandaling may bakas ng galit at pagkabigo sa kanyang mukha, ngunit agad niyang naibalik ang kanyang katahimikan. Alam niyang nakagawa na ng marka si Severin sa sekta, at ang siyam na tunog mula sa Alchemy Tower ay tiyak na narinig sa bawat bundok ng sekta. Malapit na ring subukan ng iba na magkaroon ng mas maayos na ugnayan kay Severin. Bagaman maaaring hindi nila maunawaan ang kahalagahan ng pag-abot sa 7th floor ng Alchemy Tower, iba ang kaso kay Daniela. Bilang elder ng Alchemy Chamber at Pickmaster ng Sixth Mountain, alam niya kung gaano kahalaga para sa isang alchemist ang ganitong malaking pag-unlad. Sinubukan niya ang parehong gawain noong siya ay bata pa, ngunit nabigo siya at nanatiling 7th grade medium rank alchemist sa loob ng maraming siglo. Upang umunlad sa alchemy, kailangang maglaan ng oras kasama ang high rank alchemist sa Midland o makuha ang kaalaman ng Alchemy Tower. Iyon lamang ang dalawang posibleng opsyon, at ang huli ang dahilan kung bakit nais ni Daniela na gabayan si Severin. Sa kabila ng kanyang pagtanggi, maayos siyang tumugon at sinabi, hindi ko ipipilit. Kung sakaling magbago ang isip mo, palagi kang malugod na tinatanggap sa Sixth Mountain. Ang mahinahon at bukas palad na asal ni Daniela ay labis na naiiba kumpara sa pagkagulat ng mga disipulo sa pagtanggi ni Severin. Wow! Sa lahat ng taon ko sa loob ng sekta, ito ang unang pagkakataon na nakita kong si Madam Daniela ay nagbaluktot para lang magbigay ng paanyaya sa isang tao. Bakit tinanggihan ni Severin? Walang saysay ang kanyang desisyon. Kapag sumali siya sa Sixth Mountain, magiging 7th grade alchemist siya sa loob ng ilang taon lamang. Sasang-ayon sana ako kaagad kung ako ang nasa kanyang kalagayan. Nararamdaman ng mga nakamasid na nagawa ni Severin ang isang pagkakamali sa pagtanggi sa napakalaking oportunidad na iyon. Lahat sila ay tumingin kay Severin nang may pang-aalipusta sa kanilang mga mukha.
Dahil medyo mainit siya sa mga titig ng iba, handa na siyang bumalik sa Pearlite Island nang biglang sumiklab ang ilang sinag ng ilaw sa kalangitan. Ilang kilalang tao ang dumating. Pinangunahan sila ng isang matangkad, mabigat at maskulidong lalaki na may matibay na katawan at halatang malabrons ang kalamnan. Sa likod niya ay isang lalaki na nakasuot ng simpleng damit pang ensayo at may dalang espada sa likod. Ang espada ay naglalaman ng high-grade spiritual aura at may nakakatakot na presensya sa paligid nito. Lumapit ang matapang na lalaki kay Severin, ngunit bago iyon ay ngumiti muna siya kay Daniela at sinabi, "Haha, ang Sixth Mountain mo ay hindi karapat-dapat kay Severin." Nagbago ang ekspresyon ni Daniela sa kanyang sinabi at tumingin siya sa lalaki ng may hindi pagkakasya. "Ano ang ibig mong ipahiwatig, Miles?" Pinanood ni Severin ang kanilang palitan ng may interes. Bagaman hindi niya kilala si Miles, iniuugnay niya ang pangalan sa Pickmaster ng Seventh Mountain, isang dalubhasang mandirigma sa espada. Si Miles Merkel ay isang level 9 Paragon na may pambihirang lakas. Kilala rin siya bilang pinakamalakas sa labanan sa lahat ng siyam na Pickmasters. Hindi pinansin ni Miles si Daniela at lumapit kay Severin. Sinuri niya si Severin mula ulo hanggang paa, na paminsan-minsan ay humuhuni bilang paghanga. Naiinis si Severin sa titig na iyon at handa nang magsalita nang sa wakas ay nagsalita si Miles. "Binabati kita sa matagumpay mong pag-angat sa 7th floor ng Alchemy Tower." Ibinigay niya sa kamay ni Severin ang isang token. "Narito ang token para sa 7th Mountain. Maaari kang bumisita sa amin anumang oras. Maaari mong piliin ang anumang spiritual weapon mula sa aming sword tomb." Hindi tulad ni Daniela, hindi layunin ni Miles na kunin si Severin bilang alagad dahil nauunawaan niyang ang katayuan ni Severin bilang core disciple ay katumbas ng sa mga elder ng sekta. Bukod dito, ang pag-usbong ni Severin sa malapit na hinaharap, kung patuloy siyang uunlad at magiging susunod na leader ng sekta, ay maglalagay sa kanya sa mas mataas na ranggo kaysa kay Miles o kay Daniela. Dahil dito, ang layunin ni Miles ay hindi higit kundi magtatag ng magandang ugnayan. Alam niyang bihasa si Severin sa swordsmanship, kaya inaalok niya ang access sa sword tomb bilang tanda ng kabutihang loob. Tinanggap ni Severin ang token ng may ngiti at nagsinyas bilang pasasalamat. "Maraming salamat." Ang panahon na ginugol ni Severin sa sekta ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makilala ang Nine Mountains. Ang sword tomb sa 7th Mountain ay naglalaman ng mga espada ng mga ninuno ng sekta, kabilang ang iba't ibang kayamanan pati na rin ang mga divine swords na may iba't ibang sword wheels. Halimbawa, ang Scarlet Sky Sword ni Severin ay pinaniniwalaang nagmula sa sword tomb at inilagay lamang sa treasure pavilion ng sekta ilang buwan matapos iyon. Tinanggap ni Severin ang alok ni Miles ng may kabutihang loob. Bagaman hindi siya espesyalisado sa swordsmanship, ang access sa sword tomb ng 7th Mountain ay isang karangalan pa rin. Pagkatapos ng lahat, maaari rin niyang gamitin iyon para hasain ang kanyang kasanayan sa espada. Bukod dito, nagsimula pa lamang siyang pag-aralan ang Sky Soil Heptagold Sword Energy, at upang mapino ito ng lubos, kailangan niyang kolektahin ang Sky Soil Energy mula sa paligid pati na rin ang malaking dami ng Heptagold Energy. Ang Sword Tomb sa 7th Mountain ay maaaring magbigay ng lahat ng iyon ng sagana. Nang makita ni Miles na tinanggap ni Severin ang token, ngumiti siya ng taimtim at pinuri. "Totoong ang karapat-dapat kang kilalanin bilang ika-6 na tunay na disipulo na itinalaga ng aming sect leader. Sa loob ng 1,000 taon mula nang itatag ang Alchemy Tower, ikaw ang unang nakapasok sa 7th floor at nakapagpabunyi ng 9 na tunog ng kampana." Sumagot si Severin ng mapagpakumbaba, "Nasa panig ko lang ang swerte." Kasama ni Miles ang isang lalaking may kulay purple na damit, na may kulay abong buhok at may suot na jasper hairpin. Hawak nito ang isang puting banig. Nang makita ang kababang loob ni Severin, umiling siya at sinabi, "Masyado kang mapagpakumbaba. Ang lakas mo rin ay may bahagi sa swerte mo." Ang lalaking ito ay si Rowan Jennell, Pickmaster ng 8th Mountain. Matapos ang mahigit kalahating taon sa Grundy Uno Sect, pamilyar na si Severin sa mga Pickmasters at Elders. Nakilala niya si Rowan bilang Pickmaster ng 8th Mountain na espesyalista sa paggawa ng armas.
Bagaman itinuturing na mas mahinang bundok ang 8th Mountain sa Siam, mahusay sila sa paggawa ng armas at may malaking kontribusyon sa arsenal ng sekta. Habang nagsasalita si Rowan, kinuha niya mula sa kanyang kasuotan ang isang nagliliwanag na bagay na may aura ng low-rank spiritual treasure. Ginamit ni Severin ang kanyang divine senses upang suriin ang item at natukoy na ito ay isang pambihirang banig. Ipinasa ni Rowan ang banig kay Severin at ipinaliwanag, paminsan-minsan, naglalaro ako at gumagawa ng ilang item kapag may oras ako, at ito ay isa sa mga iyon. Tinatawag itong Enlightenment Mat, isa itong supportive equipment na nais kong ipasa sa iyo dahil sa iyong napakagandang progreso ngayon. Sinuri ni Severin ang banig at sinabi, ang Enlightenment Mat ay may dalawang gamit. Una, kinokolekta nito ang spiritual energy mula sa paligid at pinapabilis ang iyong attainment process ng 20%. Pangalawa, nagbibigay ito ng malamig na pakiramdam kapag naupo ka rito at malaki ang nababawasan na panganib na may magkamali sa proseso. Pinahahalagahan ni Severin ang alok, ngunit iniwas niya ang kamay at sinabi, napakahalaga nito. Hindi ko pwedeng tanggapin. Mas mahirap gumawa ng supportive equipment kumpara sa offensive o defensive. Bukod pa rito, ang kakayahan ng banig na ito na kolektahin ang spiritual energy at pabilisin ang attainment ay halos katumbas ng pagpapataas ng antas nito. Ang pag-aatubili ni Severin na tanggapin ang item ay nagdulot ng ngiti kay Rowan. Muling iniabot niya ang banig kay Severin at iginiit, pakitanggap mo na. Hindi naman ito ganoon kahalaga sa akin. Tinatanggap ka namin sa 8th Mountain ng buong puso, kaya bisitahin mo kami anumang oras kung may oras ka. Dahil sa pressure, tinanggap ni Severin ang item sa huli. Pagkatapos, isang malakas na tawa ang umalangaw sa kanyang paligid. Nakarating kayo rito ng mabilis. 6 na sinag ng liwanag na parang bahaghari ang lumitaw sa malayong kalangitan at lumapit kay Severin. Bumaba ang liwanag na may kulay bahaghari, at 6 na kalagitnaang edad na lalaki ang lumitaw. Ang pinuno sa kanila ay may kapanipaniwalang presensya, matangkad, at nakaka-impose ang tindig. Mukhang nababalot siya ng heptagold aura, at puno ng nakaka-impose ang aura. Nang makita ang papalapit na tao, napag-alaman ni Severin na malamang siya ang Peakmaster ng First Mountain. Iba ang focus ng unang 5 bundok sa Grundy Uno sect kumpara sa huling 4. Ang 6th Mountain ay nakatuon sa alchemy, ang 7th Mountain sa swordsmanship, ang 8th Mountain sa forging equipment, at ang 9th Mountain sa formations. Gayunpaman, ang unang 5 bundok ay pinangalan ng Heptagold, Hardwood, Clearwater, Wildfire, at Fort Earth, na tumutugma sa 5 elemento, ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa. Malamang na ito ang dominante nilang enerhiya sa bawat bundok. Ang Heptagold Mountain ay nagmula sa pangalan ng Sky Soil Heptagold Sword Energy. Tiningnan nila Shun Limner, Peakmaster ng Heptagold Mountain, si Severin nang dumating ito. Pagkatapos ng masusing sulyap, nagulat sila Shun at sinabi, hindi ko akalain na posible para sa isang tao na maabot ang complete stage level 5 Supreme Saint sa loob lamang ng kalahating taong pagsasanay. Karapat-dapat kang kilalanin bilang ika-6 na core disciple. Medyo nawalan ng salita si Severin matapos makita nila Shun ang kanyang attainment at binigyan siya ng ganoong papuri. Alam niya na nagtipon ang mga Peakmasters doon dahil naabot niya ang 7th floor, dahil kahit ordinaryong elite disciple ay hindi makakaakit ng kanilang interes. Napangiti si Severin at sumagot, sobra ang inyong kabutihang loob, sir. Swerte lang talaga ako. Muling tiningnan nila Shun si Severin at sinabi, mukhang na-master mo na ang Sky Soil Heptagold Sword Energy. Mayroon akong 2 clusters ng Heptagold Sword Energy na nasa akin. Ipagkakaluwag ko ito sa iyo. Lumitaw ang 2 cluster ng liwanag na may metallic killing intent sa harap nila Shun. Tuwang-tuwa si Severin nang makita ang Heptagold Sword Energy. Nag-aalala siya kung saan makakakuha ng ganitong energy para sa kanyang training, at biglang dumating sa kanya ang pagkakataon. Nagpasalamat siya kay Shun at mabilis na sinipsip ang 2 sphere sa kanyang katawan. Pinahahalagahan ko ang inyong alok, maraming salamat muli. Ipinakita rin sa kanya ng iba ang kanilang mga regalo. Wala kaming ganoong mamahaling kagamitan sa Second Mountain,
Ngunit dahil naabot mo na ang 7th floor ng Alchemy Tower, sigurado akong kakailanganin mo ang ilang 7th grade herbs. Narito ang isang millennia-old violet shadow flower, sabi ng Peakmaster ng Second Mountain. Sumunod ang kabutihang loob mula sa 3rd, 4th, at 5th mountains, na nag-alok ng 7th grade kills, high-rank 6th grade herbs, at isang earth-based escape technique, ayon sa pagkakasunod. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Salamat sa inyong kabutihang loob. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat, sabi ni Severin habang yumuyuko sa bawat Peakmaster. Alam niya na ang mga regalo na iyon ay ibinigay upang maakit siya, dahil sa kanyang breakthrough sa 7th floor ng Alchemy Tower at sa kanyang kahangahangang nagawa na manguna sa Alchemy Tower ranking. Dahil ipinakita nila ang ganoong kagandahang loob, nakaramdam si Severin ng pananagutan at nagpasya na bisitahin ang bawat bundok ng pantay, hindi pabor sa isa lamang. Ang mga nakamasid ay hindi makaligtaan ng inggit habang tinatanggap ni Severin ang mga regalo ng magalang. Hindi namin maabot ang taas ng kakayahan ng isang henyo. Ito ba ang ibig sabihin ng pagiging henyo? Ang mga Peakmaster na hindi karaniwang nakangiti ay ngayon ngumingiti sa harap ni Severin. Sobrang naiinggit ako, sana ay kasing galing ko rin si Severin. Patuloy ka lang sa pangarap. Si Severin ay isang master alchemist, at taglay din niya ang Chaotic Constitution. Ang konstitusyong iyon ay isang banal na konstitusyon. Bigo sina Siam at Emery na haminin siya, at malamang na si Celeste ay hindi rin makakatapat sa kanya. Si Carl, ang unang core disciple, marahil ang tanging makakatapat kay Severin. Bihira lang pinansin ni Severin ang mga bulong-bulungan sa karamihan. Matapos kolektahin ang mga regalo, umakyat siya sa kalangitan at bumalik sa Pearlite Island. Binati niya muna ang mga lalaking naglalaro ng chess sa hardin bago mabilis na pumasok sa kanyang silid para ipagpatuloy ang kanyang pananatili sa pag-iisa. Nais niyang gamitin ang impormasyong natanggap niya mula kay Alex upang sanayin ang sarili sa paggawa ng ilang 6th grade high-rank kills. Layunin niya na patatagin ang kanyang kakayahan bilang 6th grade high-rank alchemist. Habang nakatuon si Severin sa kanyang pag-iisa, isang lumulutang na isla ilang dosenang milya ang layo mula sa Pearlite Island ang naglabas ng espiritual na liwanag. Lumilipad ang mga puting crane sa himpapawid, at isang makinang na bahaghari ang nagdekorasyon sa kalangitan sa itaas. Isang payak na binata na nakasuot ng simpleng balabal ang nakaupo sa bulwagan sa gitna ng isla. Ang binata ay naglalabas ng matinding espiritual na enerhiya, at ang kanyang balat ay tila nagliliwanag sa siksik na enerhiya. Bawat kilos niya ay parabang nagpapagalaw sa langit at lupa, na parabang naruroon ka sa harap ng isang Diyos. Ang kanyang makinang ngunit tila walang pakialam na mga mata ay may nakakaakit na kalidad. Agad na yumuko ang mga lingkod ng binata bilang pagbati. Binabati kita sa pagiging Paragon. Naway maakyat mo rin agad ang posisyon ng Junior Sect Leader. Walang pakialam si Riley, ang ikatlong core disciple ng Grundy Uno Sect, sa kanilang mga papuri at iniwave lang ang kanyang kamay. Matagal na siyang sanay sa ganitong papuri. Nakaupo siya ng tuwid, at tila napapalibutan ng patuloy na daloy ng kapangyarihan sa paligid ang kanyang katawan. Ang mga pagbabago sa enerhiya ay napakalakas na halos nagdulot ng distortion sa espasyo sa paligid niya. Tumingin si Riley sa punong lingkod at nagtanong, sino ang nagkamit ng tagumpay na nagpatunog ng 9 na beses sa Alchemy Tower? Si Severin, sagot ng lingkod, ang ika-6 na core disciple ng sekta. Sinabihan kami na pumasok siya sa 7th floor ng Alchemy Tower ngayong umaga at nalampasan si Celeste. Kabanata 1970. Severin, tanong ni Riley habang iniisip ang hindi pamilyar na pangalang iyon. Bago siya pumasok sa pag-iisa at lumitaw bilang Paragon, wala siyang kilalang Severin sa sekta, at limitado lamang sa 5 tao noon ang core disciples. Nagtaka siya kung bakit may idinagdag na isa pang core disciples sa mga ranggo. Napansin ng lingkod na sumagot kay Riley ang kanyang pagkalito, kaya sinimulan niyang ipaliwanag ang lahat ng alam niya tungkol kay Severin. Nagsimula siya sa pagpasok ni Severin sa sekta, ang nabigong pagtatangka ni Siam na hamunin si Severin, ang sumunod na kabiguan ni Emery,
at ang huling pag-akyat ni Severin sa 7th floor ng Alchemy Tower. Habang iniisip ni Riley ang impormasyong iyon, ang kanyang mga mata na parang araw ay nagpakita ng bahagyang pagkamausisa kay Severin. Isang level 5 Supreme Saint na may Chaos Constitution at nalampasan si Celeste sa alchemy. Huminto siya sandali at hinaplos ang kanyang baba bago nagsabi, napaka-interesante. Taglay ni Riley ang 9 niyang body constitution, at ang kanyang kakayahan sa labanan ay maihahambing sa nagbabagang araw. Nakipagsabayan siya sa isang Paragon noong siya'y level 9 Supreme Saint pa lamang, at ang kanyang pangunahing kalaban sa loob ng Core Disciples ay sina Spencer at Carl. Ang paglitaw ng bagong Core Disciple na may pambihirang attainment at mahusay sa alchemy ay likas na nakatawag pansin kay Riley. Malapit na ang internal tournament ng sekta, at kumislap ang mga mata ni Riley sa fighting spirit habang bulong niya, 3 buwan na lang hanggang sa torneo. Naisip niya kung gaano nakalakas si Severin pagdating noon. Mahalaga ang torneo ng sekta para sa mga pangunahing Core Disciples, na nais ibuhos ang lahat upang makakuha ng magandang ranggo. Ang hindi inaasahang pagdagdag ng isa pang Core Disciple ay tiyak na magpapabago sa takbo ng mga bagay. Sa kabila ng kamakailang katanyagan ni Severin, hindi nakitang kailangan ni Riley na tawagin siya. Pagkatapos ng lahat, dapat may sukat ng talento at kakayahan si Severin, kung hindi ay hindi siya makakaabot sa 7th floor ng tower. Bukod dito, tiyak na may nakita ang sect leader sa kanya kaya siya itinuring na 6th core disciple. Matapos makalap ang iba't ibang detalye tungkol kay Severin mula sa kanyang mga lingkod, sinabi ni Riley ng kalmado, maaari na kayong umalis. Bagaman kinilala ni Riley ang kamakailang tagumpay at reputasyon ni Severin sa sekta, hindi niya gaanong pinahalagahan ang attainment ni Severin. Matapos pakawalan ng kanyang mga lingkod, nagtuon siya sa pag-review ng kanyang mga karanasan sa training sa pamamagitan ng ilang ehersisyo at combat techniques. Samantala, hindi kalayuan sa Third Mountain, kakatapos lang rin sa kanyang pag-iisa si Spencer, ang 2nd core disciple. Dahil naintriga sa pagtunog mula sa Alchemy Tower, nagtaka siya at nais malaman ang nangyari. Bilang isang henyo na may True Dragon Constitution, taglay ni Spencer ang pangangatawan na maihahambing sa isang dragon. Ang kanyang breakthrough upang maging Paragon ay labis na nagpaangat sa kanyang lakas at enerhiya, at medyo nagulat siya. Ang sect leader natin ay ginawa siyang 6th core disciple. At sinasabi niyo sa akin na may divine constitution siya at pambihira sa alchemy. Nahihirapan tanggapin ni Spencer ang mga revelasyong ito at nagduda na ang isang tao ay maaaring taglayin ang ganitong iba't ibang katangian. Tinuturing niyang si Carl ang kanyang tanging kalaban sa core disciples, ngunit ayon sa kanyang kaalaman, ang hangarin ni Carl ay maabot ang Grundy 1 Sacred Land sa Midland. Si Spencer, bilang pangalawang ranggo sa core disciple, ay naglalayon sa posisyon ng junior sect leader. Gayunpaman, kailangan niyang muling suriin ang sitwasyon matapos ang paglitaw ni Severin.